Good morning po sa bawat isa. I invite everyone po na tayo po ay tumayo. Let's rise up. And as we start our service this morning, I'd like to encourage each and every one of you. Kapatid, I believe this is the day that the Lord has made. Hindi po aksidente na you are here, but rather God wants you to have a true encounter with Him. And alam niyo po, in this church, no, as you enter this hall, wala pong nakakaalam ng mga struggles niyo. No one will judge you. Kung ano man yung mga pagsubok mo, ano man yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. But my encouragement to you is as we worship God this morning, give it all, surrender to God. And we will experience true freedom. We will experience true joy. And as we start, let's worship our God with this song. Hallelujah, Jesus. Lord, thank you for reminding us that we are so loved by you, Panginoon. We thank you because you are so good. You are a good, good Father. Thank you, Lord. We are grateful. We appreciate your kindness, Lord, your mercy, your patience with us, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Your love so deep. May this be our prayer, church. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Your love so deep. Lord,
God, for this wonderful morning, Panginoon. We are excited, Lord, to meet you, Panginoon, as we praise, as we worship you. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Can we declare, God is good? Salamat, Panginoon. Kapatid, do you know that you are called to overcome? Can you shout, Amen? Hallelujah! Let's declare, thanks be to God. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. Let's declare. We have overcome by the power of Your name. Jesus, You're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's declare. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. Let's shout. We have overcome by the power of Your name. Jesus, You're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. We have overcome. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of Your name. Jesus, You're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Patuloy po natin palakpakan ng Panginoon. You are good, oh God. Let's declare. We've got the victory. Everything would be alright, alright. We've got the victory. Everything would be alright. 'Cause we are the winning side. We've got the victory. Everything would be alright, alright. Let's shout. We've got the victory. Everything would be alright. 'Cause we are the winning side. We've got the victory.
triumph in His name. Let's continue to celebrate God's goodness. Thank you, Jesus. Let's declare, church. You gave me courage to believe that all your goodness I would see. And if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today.
Dear Jesus, as we worship you, Lord, may we grow our love deeper in you, Panginoon, as we remember, Lord, as we look back of what you have done on the cross for us. Hallelujah. Let's continue to worship our God. Thank you, Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. You hear your people, oh God. Thank you for the nail pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know is your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Let's declare. Bearing all my sin and shame, in love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. We thank you for the nail pierced hands. Let's declare. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. Jesus, Son
falling down in worship. Let your voices be heard, church. Sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, thrones and dominions, oh, powers and possessions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy. Let's declare, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, we'll sing the song forever to Let's declare. And if you walk in freedom, and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. We'll sing forever. Let's declare. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Lord, you alone, oh God. Hear people say, to the King of Kings, you will always be holy, holy forever. Let's pour it out. Let's declare. Your name is the highest, oh God. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name. Let's raise our hands, our hearts, our voices to God. Come on, church. All thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions,
excited, Lord, to hear your word this morning. And thank you for preparing our hearts. And as we continue, Panginoon, we would like to share, Lord, the love, the kindness to each and everyone. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po mga kapatid. I'd like to invite everyone. Ikot po tayo. Batiin po natin ang bawat isa. A blessed morning. Aming mamasan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hindi mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Oh, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Let's declare, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Napakagandang makita na napakarami natin ngayon. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, I'd like to read again yung ating favorite verse during our tithes and offering. Ito po yung sa may Malakay 3:10. Sinasabi po ng Panginoon,
Test me on this, says the Lord, and see if I will not throw open floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. So, alam po natin that in other parts of the Bible, sinasabi po, do not test the Lord our God. Pero ito lang po yung verse kung saan makikita niyo sinasabi ng Panginoon to test Him because it comes with the promise na sinasabi po niya na bubuksan niya ang floodgates of heaven and we will have blessings that will flow in our lives. Para po itong river that will never run dry. Habang tayo po ay nagbibigay sa ating Panginoon, patuloy at patuloy niya tayong pagpapalain. And we know that God is a promise keeper. Sinabi niya po yan with a challenge to test Him kasi hindi po kailanman magbe-break ng promise ng Lord. Kaya po, napakabuti ng Panginoon and I encourage everyone to be faithful sa ating pagbibigay. Ngayon po, sa mga nag-prepare po ng kanilang kaloob, I invite everyone to stand up para po maibigay natin ang ating alay sa Panginoon. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Tayo pong manalangin at pinalangin natin ang ating mga kaloob. Heavenly Father, we thank you, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, dahil tinuturuan mo kami, Panginoong, magtiwala sa iyo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, Panginoon. Diyos ka, Panginoon, na nagbibigay. Hindi kailanman, Panginoon, mauubos, matutuyo ang iyong pagpapaala. But ito, Panginoon, ay magfo-flow sa aming buhay, Panginoon, like a river that will never run dry. Thank you, Jesus, for the blessings that we cannot see, Lord. Ang pagpapala mo, Panginoon, na hindi lamang sa material, but you bless us, Lord, in all things, Lord. Ang aming health, ang aming relasyon sa aming pamilya, Lord, ang aming kalusugan at ang iyong pag-iingat sa amin sa bawat araw, Lord. You give us healing, Lord. You give us peace, O Lord. Ito, Panginoon, yung mga pagpapala, Panginoon, na hindi namin all the honor in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo at batiin mo siya ng magandang umaga? Ay, kamustahin mo kung nakatulog ba siya kagabi? At pag nalaman mong puyat siya, pakisabi ngang mamaya ka na matulog. Wag muna ngayon. Okay? So welcome po mga kapatid sa CCOF. We're very happy no, na nandito po ang bawat isa. No, isa po tayong pamilya sa Panginoon. No, at yung katabi po natin, mga kapatiran po natin yan sa ating pananampalataya. So pwede mo bang tingnan mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, kapatid kita. Okay? So, ngayong araw po, no, we're in a series called to Overcome. Sabihin nga po natin, Called to Overcome. Okay? And ang focus po natin ngayon is yung 7 sulat or 7 liham ni Kristo na sinulat niya sa 7 simbahan na makikita po natin in the book of Revelation. Okay? So tatandaan po natin na mahal tayo ng Panginoon. Yan yung napag-usapan po natin last week. At dahil mahal niya tayo, gusto niya magtagumpay tayo sa ating buhay sa mundo at sa ating pananampalataya. No? At ito pong libro ng Revelation, hindi po ito isinulat para takutin no, ang mga mananampalataya na ito yung mga mangyayari sa future and all of that. No? But rather,
it's a book of encouragement. Ine-encourage tayo ng libro na to na sa punot dulo ng lahat ng buhay natin, magtatagumpay tayo kasi ang Panginoon natin nagtagumpay. Amen? At kaya po natin pinagdadaanan or iniisa-isa itong mga letters na to kasi tinuturuan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga liham na to kung paano magtagumpay sa ating buhay pananampalataya. Okay? So amen? So bago po tayo magsimula, tayo po yung manalangin po muna sa Panginoon. Lord, we just want to thank you for your presence in this place sa umagang ito. Lord, nadadama namin, Lord, ang pag-ibig mo, ang paggabay mo sa buhay namin, hindi lang sa simbahang ito, kundi sa aming buhay sa labas. At sa ngayon, Panginoon, binubuksan namin ang aming puso sa inyo. Kayo po ang mangusap sa amin, Lord. Touch our hearts, Lord, and remind us of our love for you, of our relationship with you. Alisin niyo po ang lahat ng distraction sa umagang ito, antok, social media and everything, Lord, and teach us to focus on you and you alone this morning. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. So, ang title po ng pag-aaralan po natin ngayong umaga is The Loveless Church. Pwede po ba nating sabihin The Loveless Church? Okay? And specifically, ang focus po natin dito ay yung liham ni Jesus sa unang simbahan, which is Ephesus. So ito po yung mapa. No? Sabi po natin, lahat ng 7 simbahan nasa iisang bansa lang po ito. No? And Ephesus is here. Dito po sinulat ni John yung letter, no? At ipapadala po yan paikot dito po sa bansang ito. Okay? So hindi po siya ganun ka-importante, trivia lang po siya. Okay? Pero ano po ba yung Ephesus? Okay, it's a city na makikita po natin sa Turkey ngayon. Okay? At that time, it was one of the capital cities, no, ng isang probinsya ng Rome. Ang salitang Ephesus, ang ibig po sabihin nun ay desirable. Pwede nyo bang sabihin desirable? Okay? Or sa Tagalog, kanais-nais. No? At actually, kung titingnan po natin yung buhay ng mga taga-Efeso, makikita natin na nakanais-nais tumira doon sa lugar na yon. Bakit? Kasi sentro ng kalakaran, center of trade yung lugar nila. So maraming negosyo, maraming kita, no? And it was located in a very fertile place. Okay? Tapos, it was a center of travel. Very connected po yung Ephesus sa mga lungsod sa kanyang paligid. So madaling pumunta doon. Okay? Pinakakilala ang Ephesus dito po sa templong ito na tinatawag nilang Temple of Artemis. Okay? So kung familiar po kayo sa Greek mythology ninyo, no, si Artemis is one of the Greek gods and the daughter of Zeus. Okay? At usually, siya yung pinagdadasalan nila or sinasamba nila pagdating sa lakas ng ng bagyo, no. Siya yung patron nila pagdating sa sa panganganak, no. So sa childbirth, sa midwifery, okay? And also the patron of healing and disease. Okay? Ito pong temple na to, kilalang-kilala po siya. It was one of the 7 wonders of the ancient world. So para lang malaman po natin kung gaano po kahalaga, gaano po kakilala ito pong lungsod na to. And syempre, hindi naman po tumagal yung templo na yun. Replica lang po ito, no? Pero this is what it looks like today. Kasi eventually, nung kumalat ang Kristyanismo sa early world, eventually, tinanggal po nila yung temple na ito. Okay? Pero bakit ko po yung sinishare sa inyo? Kasi ang konteksto po ng buhay sa Ephesus at that time, their lives were focused on the worship of Artemis, of a different god. So basically, pagan worship ang focus nila. At sa sobrang importante sa ekonomiya nila, nung pagsamba kay Artemis, sila po yung gumagawa ng mga idol. No, yung mga figure ni Artemis or mga shrines niya, sila yung contractor na pwede magtayo ng shrine kung gusto mong gumawa ng shrine kay Artemis. And sobrang proud po ng mga Ephesians dito na kahit sa Bible, mababasa po natin, ang sabi sa Acts, at last the mayor was able to quiet them down enough to speak. Citizens of Ephesus, he said, everyone knows that Ephesus is the official guardian of the temple of the great Artemis whose image fell down to us from heaven. So naniniwala daw sila na meron daw imahe yung kanilang Diyos na galing po sa meteor. Nung bumaksak yung meteorite, kamukha daw ni Artemis. So ang galing, no? Parang ano kaya itsura nun? Okay? Baka hindi siya ganun mukhang tao. Okay? Pero isipin na lang po natin, sa sobrang
lalim ng pagsamba ng lungsod na to kay Artemis, syempre mahirap mabuhay bilang isang Kristiyano sa lungsod na yon. 'Di ba? Para kang Kristiyanong namumuhay sa Middle East ngayon na iba ang kanilang pananampalataya. So meron pong ganong klaseng struggle. Okay? And tingnan na, isa na lang po itong example ng resistance of Christianity in this city. Sa Acts 19 pa rin, no? At about that time, serious trouble developed in Ephesus concerning the way, yung pagiging Kristiyano, okay? Sabi niyan, it began with Demetrius, a silversmith who had a large business manufacturing silver shrines for the Greek goddess Artemis. He kept many craftsmen busy. So yung sentro ng negosyo nila, yung paggawa ng mga idols, okay? He called them together along with others employed in similar trades and addressed them as follows. Gentlemen, you know that our wealth comes from this business. So syempre importante sa kanila kasi pag tumigil tayo magsamba kay Artemis, mawawalan tayo ng pera, maghihirap tayo. Diba? So, as you have seen and heard, this man Paul has persuaded many people that handmade gods aren't really gods at all. And he's done this not only here in Ephesus, but throughout the entire province. Okay? Tapos, syempre, binawi niya kasi nasa isip niya, pera-pera eh. Bigla niyang sinabi, of course, I'm not just talking about the loss of public respect for our business. I'm also concerned about the temple of our great goddess Artemis will lose its influence and that Artemis, this magnificent goddess worshipped throughout the province of Asia and all around the world, will be robbed of her great prestige. So kunyari, faithfulness nila sa kanilang Diyos ang dahilan kung bakit sila nagagalit. No? Pero syempre, ang punot dulo, natatakot silang maghirap pag nawala yung kanilang pananampalataya kasi mawawala din yung kanilang negosyo. So ano pong masasabi po natin dito? No? That Ephesus had an immoral and wicked culture. No? Nagpa-practice po sila ng idolatry at yung pagsasamba nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan, medyo kakaiba po no? yung practices po nila. And may mga tao na inaabuso nila or ine-exploit nila yung relihiyon na to para magkaroon ng kayamanan. So, ito po yung mundo kung saan itinayo yung simbahan ng Ephesus. Si Paul po, pagkatapos po niya maging Kristiyano, inikot po niya no, yung Greece, yung Turkey, yung Rome, no, inikot niyo po yung mga lugar na yan at nagtatayo po siya ng mga simbahan kung saan man siya mapunta. No? And in one of those missionary trips, natayo po niya yung church dito po sa Ephesus. Okay? And around, sabi doon, so itinayo niya po yung church and then eventually bumalik pa siya para magturo, magpastor doon sa church na yon ng 2 to 3 years. Okay? And then, kung alam niyo naman po sa ating Bible, meron po tayong letter to the Ephesians. Tama po ba? Okay, so meron pong nag-iisang lugar kung saan may sarili silang sulat, pero pagdating sa Revelation, sila pa rin yung sinulatan ni John. Okay? And actually, very positive ang laman ng letter to the Ephesians kasi kino-commend niya sila na mahal nyo ang Panginoon at nakikita ko yon. Okay? Now, 40 years later, doon po isinulat yung Book of Revelation. Nakakasunod pa kayo sa background, mga kapatid? Amen? Okay. So ngayon na alam nyo na yung background, basahin po natin yung letter to the Ephesians. So buksan nyo po yung Bible nyo, Revelation 2, basahin po natin yung verse 1 to 7. Okay? So babasahin ko po, sundan po ninyo sa sarili ninyong mga Bible. Write this letter to the angel of the church in Ephesus. This is the message from the one who holds the 7 stars in his right hand, the one who walks among the 7 gold lampstands. I know all the things you do. I have seen your hard work and your patient endurance. I know you don't tolerate evil people. You have examined the claims of those who say that they are apostles but are not. You have discovered that they are liars. You have patiently suffered for me without quitting. But I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Look how far you have fallen. Turn back to me and do the works you did at first. If you don't repent, I will come and remove your lampstand from its place among the churches. But this is in your favor. You hate the evil deeds of the Nicolaitans just as I do. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches. And to everyone who is victorious,
I will give fruit from the tree of life in the paradise of God. Okay? Malinaw po ba sa atin yung nabasa po natin? Okay? Hindi naman po ganun kahirap yung language po niya. No? Pero himay-himayin po natin to. Okay? Una sa lahat, ang pinagsulatan ni Jesus, no, una sa lahat, yung pastor nung simbahang iyon. No? The angel of the church is the pastor. So isinulat ito sa kanya at siya ang mag-share nito sa kanyang congregation. So siguro parang ganito yung setting. No? Nagtipon-tipon sila, may pinadala si John sa atin at ito yun. No? So ganun po yung context nito. Paano po niya pinakilala yung kanyang sarili? Sabi niya, si Jesus, sabi niya, the one who holds the 7 stars in his right hand and the one who walks among the 7 gold lampstands. Napag-usapan po natin to last week, diba? Sabi natin, yung 7 lampstands, nire-represent po nito yung 7 simbahan na makikita po natin sa libro ng Revelation. At yung mga stars na nasa kamay ng Panginoon, these are the pastors, these are the leaders of these 7 churches. Bakit po ito ang imagery na ipinapakita ng Panginoon? Una, kasi kung titingnan po natin ang lampara at ang bituin, ito po ay mga nagtataglay ng ilaw. Sila ay source of light, di po ba? At kahit saan mo sila nilalagay, no, sila ang nagkakalat ng ilaw sa kanilang paligid. Okay? Likewise, tayo din, mga kapatid, we are also light bearers in the world today. Simbahan din naman tayo, di ba? At may mga spiritual leaders din naman tayo ngayon. We are all light bearers. At ang tawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ibahagi natin yung ilaw niya sa ating paligid. Ano ang trabaho natin sa Pilipinas, sa Metro Manila, sa Pasig, sa barangay countryside, no? Sa ating mga trabaho at sa ating mga eskwelahan, sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, tayo ang nagtataglay ng ilaw ng Panginoon na siyang dapat nating ibahagi sa mga tao sa ating paligid. So meron kayong ilaw sa loob nyo, kapatid, no? Ilaw ng Panginoon or liwanag ng Panginoon. Okay? Ano pa yung mapupulot po natin dito? Yung napakaganda na makikita natin na si Jesus, he's walking near the 7 lampstands at hawak-hawak niya yung mga bituin sa kanyang kamay. Ano ibig sabihin? Na malapit ang ating Panginoon sa atin. Hindi siya malayo, hindi siya mahirap abutin, no? Pero malapit siya sa bawat isa sa atin. Okay? Ano po yung mga commendation? Ano po yung mga pinuri ni Jesus sa mga Ephesians, no? Una, sabi niya, He knows all the things that they do, no? So, kumbaga sinasabi niya, nakikita ko kayo. You don't go unnoticed. Hindi ko kayo nakakaligtaan, hindi ko kayo nakakalimutan. No? Alam ko ang lahat ng pinagdadaanan nyo, mabuti at masama, no? At alam ko ang lahat ng ginagawa nyo na patago at na nasa labas. At ganoon din tayo, mga kapatid, no? Ang Panginoon, alam na alam niya ang lahat ng pinagdadaanan natin. Okay? Mabuti man yan o masama man yan, alam ng Diyos ang lahat ng pinagdadaanan natin. Alam niya ang lahat ng mabuti at masama na ginagawa natin at alam niya ang lahat ng ginagawa natin, lihim man or hayag sa ibang tao. Okay? Ano pa? They demonstrated, no? Ang commendation niya is that they demonstrated hard work and endurance and patiently suffered without quitting. So, ibig sabihin, nakita ng Panginoon yung effort nila para sa Kanya, yung sipag nila, yung pagtsatsaga nila sa kanilang pananampalataya, sa pagpapatuloy sa kanilang ministry, nakikita yon ng Panginoon sa simbahang ito. Okay? So, kahit na masama ang environment nila, madaling bumigay sa mga compromise o sa pagsasamba sa ibang Diyos, pinili ng mga taga-Epeso na manatili sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Eh, ano pa? They maintained moral and doctrinal purity. Okay? They maintained moral and doctrinal purity. So, ito pong mga taga-Epeso, hindi po nila tinotolerate yung mga masasamang tao na parang gusto nilang sirain yung paniniwala ng kanilang simbahan. Okay? So, every time na merong papasok sa kanilang church, siguro ibang speaker, ibang pastor, o nagkiklaim sila na nagaling sila sa Panginoon, they always test the Spirit. Ito ba talagang taong to? Galing ba sa Panginoon o merong ibang agenda itong taong to? Paano po nila kayang gawin yon? Kasi alam nila kung ano yung pinaniniwalaan nila. Okay? So, siguro sa katagalan ng kanilang pananampalataya, inaaral nila yung salita ng Diyos, no? Umaten sila ng faith group, ng D group,
no, usapan sila patungkol sa pananampalataya sa kanilang pastor, sa ibang mananampalataya. So alam nila eksakto ano ba yung mga pinaniniwalaan natin at ano yung mga hindi bahagi ng ating pananampalataya. At ganun din po tayo ngayon, mga kapatid. No? Lahat po tayo dito, anak ng Diyos. Tama po ba? Lahat po tayo, mananampalataya. Pero ang tanong, lahat po ba tayo, alam natin ang ating pinaniniwalaan? Paano po natin malalaman yon? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na siyang foundation ng ating pananampalataya. Kung wala sa Bible ang sinasabi ng isang tao, hindi yan galing sa Panginoon. Pero kapag sinusuportahan ng Biblia ang tinuturo ng isang tao dito, then that is the word from the Lord. Ang sabi po sa Acts 17 verse 11, "And the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica, and they listened eagerly to Paul's message. They searched the scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth." I just wonder, mga kapatid, no, kayo po ba kapag nakikinig kayo dito, tinatanggap niyo lang po ba ang lahat ng sinasabi namin o sinusuri niyo ang mga sinasabi namin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, no? Hindi po masamang gawin yun. Siyempre, huwag niyo po kaming aawayin, di ba? Pero basahin po natin yung ating Biblia. Okay? Parang may nakaligtaan akong basahin kanina, no? Yung line na, "But this is in your favor, you hate the evil deeds of the Nicolaitans, just as I do." So ito po yung parang kinakalaban po nilang maling katuruan dito po sa Ephesians. Ano ba tong mga Nicolaitans na to, no? Mga ano po ito, mga heretics. Mali po yung kanilang paniniwala, no? Meron po silang sinusundang isang tao na ang pangalan ay Nicolas, no? At ang pinakasimpleng paraan na ipaliwanag yung maling katuruan niya ay naniniwala sila na dahil binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan, okay nang magkasala. Okay nang gumawa ng mali, okay nang gumawa ng immoralidad kasi iniligtas naman na tayo ng Panginoon eh. Okay? So para po yung makikita po natin sa Jude 4, sabi dito, saying that God's marvelous grace allows us to live immoral lives. No, so tama po ba yun? Pwede po bang magkasala? Kasi papatawarin naman tayo ng Panginoon eh. Di po ba? No? Ano kaya yung itsura nito sa buhay ng mga taong naniniwala sa ganito? No? Sabi natin, yung mga taga-Epeso, meron pong idolatry sa kanilang lungsod. No? So pwede nilang sabihin na, Kristiyano naman ako, ligtas na ako. Wala naman sigurong issue kung makikikain ako sa templo ni Artemis kasi libre pagkain eh. Masarap luto nila ngayon eh. But then, when you go there, at kumain ka sa pagkain nung templong yon, you are worshiping that God because the food there has been offered to that idol. Di po ba? So para ka nagsamba ng ibang Diyos. Okay? At ngayon po, sa kultura po natin ngayon, ano po yung posibleng equivalent nun? No? Na okay lang mag-engage in idolatry. Siguro yung Kristiyano tayo, uma-attend tayo ng Sunday, pero pag na-miss natin, pupunta tayo sa ibang templo, tapos magpapaypay tayo ng insenso. Diba? So para sa mga Chinese yun. No? Or minsan, ano pa example nito? Pupunta tayo sa mga sementeryo, ganyan, tapos mag-aalay tayo ng pagkain sa patay. Di ba? Mag-aalay tayo ng bulaklak or something inaalay natin sa mga patay, no? Or ano pa, no? It's possible that they also rationalized sexual immorality kasi one way that the early people worshiped their gods was through temple prostitution. So meron po mga prostitutes sa temple, no? At kapag nag-engage ka sa kanila, paraan mo yon ng pagsamba sa Diyos nila. So sasabihin nila, Kristiyano naman na ako, pwede ko na gawin to, wala na itong epekto sa aking pananampalataya. Okay? So, sa atin, ano yung equivalent nun? Na siguro Kristiyano tayo, pero hindi natin nakikita na nakakahamak ang sexual immorality sa buhay natin, sa ating pananampalataya. Kasi katawan lang naman yan pangangailangan lang naman yan But in reality, if we don't obey the word of God, di ba, meron itong epekto sa ating relasyon sa ating Panginoon. Pornography, for example, or pangangaliwa sa asawa. Okay? These things, no, of course, they hurt God, they hurt our relationship with God, but ang hindi po natin nare-realize, they also hurt ourselves. No? Nasasaktan tayo kapag ginagawa natin itong mga bagay na to. No? Sa ibang topic na lang natin laliman yung idea na yun. No? Pero it hurts yourself as well. And it hurts the other people that are affected by what we are doing. So basically, ang nangyayari po ay minamaliit ng mga Nicolaitans ang epekto or ang bigat ng
kasalanan at sinasabi na walang epekto ang kasalanan sa ating relasyon sa Panginoon at sa ating kapwa. Pero mga kapatid, ito ang tanong ko sa bawat isa. Ano ba ang naghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos in the first place? Ano ba? Sin. It is sin itself, kasalanan. So, kung walang epekto ang kasalanan sa ating pananampalataya, bakit tayo nahiwalay sa Diyos in the first place nung nagkasala tayo? At kung pinalaya na tayo ng Panginoon mula sa kasalanan, sa epekto ng kasalanan, sa punishment, sa power of sin, bakit pa tayo babalik? Pinalaya na tayo ng Panginoon. Ang sabi sa Romans 6 verse 1, well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful deeds? Kasi ano naman tatanggap naman ako ng pag-ibig ng Diyos di ba? Magkasala na ako. Sabi dito, of course not. Since we have died to sin, how can we continue to live in it? How can we continue to live with it? Ito po yung mahirap sa ating buhay pananampalataya. Alam niyo po kung ano yung unang paraan kung paano po mababawasan o mawawala ang pag-ibig natin para sa Panginoon. Kapag nakalimutan natin kung gaano ka lala yung kalagayan natin bago natin siya nakilala. Bakit ba natin minamahal ang Diyos? Kasi di ba siya ang nagligtas sa atin mula sa kasalanan. Pero kapag yung dati mong kasalanan, hindi mo na nakikita ngayon kung gaano ka sama yung ginawa mo dati, kung gaano kalala yung buhay mo dati, nawawala ngayon yung pag-ibig mo sa Panginoon. Iisipin mo, bakit ko pa siya kailangan? Hindi naman na ako yung tao. And then eventually, it becomes so much easier to go back to that sin that you were first rescued from. Okay? So, nung binibigyan ng mga Nicolaitans yung mga tagasunod nila na hindi okay lang magkasala, ang minamaliit nila, hindi lang yung bigat ng kasalanan sa buhay ng isang tao, kung hindi yung bigat ng ginawa ng Panginoon para sa atin dito sa krus ng Kalbaryo. Ito pong ginawa niya sa cross, that is like the greatest way, the biggest sacrifice that Jesus ever made for someone. At ginawa niya yung greatest sacrifice na yan para ipakita niya sa atin na mahal niya tayo. Okay? And ganun din tayo, pag nakalimutan na natin kung gaano kasama yung mga ginagawa natin sa mata ng Diyos, nagiging madaling makalimutan yung pag-ibig niya at yung pagpapatawad niya para sa atin. So, ibig sabihin, yung mga Ephesians, kahit na ganun yung kultura nila, they guarded their beliefs and they knew na hindi dapat nila maliitin yung epekto ng kasalanan sa buhay ng isang tao at hindi dapat nila maliitin yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen? Nakakasunod pa ba, mga kapatid? Okay, lahat ng inaantok, mag-amen. Mga inaantok lahat, ang lalakas pa. Tingnan mo yung katabi mo, so yung huwag kang matulog. Okay? Patay tayo dito. Usap tayo mamaya. Okay. So pagkatapos po ng commendation, ng puri, ang sumunod po ay Jesus also corrected the Ephesians. Nagbigay siya ng correction. At yung pinaka summary nung correction niya sa Ephesians is that they had left their first love. You had left your first love. Ano ibig sabihin nun? Na you had left your first love. Siguro, it can mean that they no longer love Jesus as much as they used to at first. Okay? Kasi sabi natin, yung Revelation, sinulat siya around 40 years after the church was established. Okay? At nung una pong sumulat si Paul to the Ephesians, around 30 years before Revelation, ito po yung sinabi niya, ever since I first heard of your strong faith in the Lord Jesus, and your love for God's people everywhere. So, nung time na si Paul pa yung nagmi-minister sa kanila, evident, obvious, mahal na mahal niyo ang Panginoon at napakalakas ng pananampalataya at kitang-kita ito ng mga tao sa inyong paligid. So, that's one thing, na they no longer love Jesus or each other as they used to at first. Okay? It can also mean na, nandito ba yun? It can also mean that they no longer love Jesus the most. Hindi na siya yung priority ng mga tao sa kanilang buhay. Mahal ko ang Panginoon, pero hindi siya yung number one. Hindi siya yung, kumbaga, kung meron akong ibang priority, gusto kong kumain sa labas, o inaantok ako, tulog muna ako ngayong linggo. Diba? So they no longer love Jesus the most. Okay? Or siguro,
nagmi-minister nga siya, umaattend nga siya paglinggo, sumasali siya nagwo-worship lead siya, pero may ibang motibo. Hindi na yung pagmamahal sa Diyos ang motibo. So ano po ang summary ng nangyari dito po sa Ephesians? Okay? Basically, yung relasyon nila sa Panginoon naging relihiyon. Na kesa ginagawa ko itong mga bagay na to, nagsisimba ako, nagbabasa ako ng Biblia, pinagdadasal ko yung mga kapatiran ko, dahil mahal ko ang Panginoon, ang nangyari, kaya ko siya ginagawa kasi nakasanayan ko na. Kasi sabi ni Mama at ni Papa, kailangan linggo pupunta ako ng simbahan. Magagalit sila kung hindi. So it became a list of things that I have to do, no? Na hindi ko alam kung bakit ko siya ginagawa in the first place. So basically, alam nila kung paano maging Kristiyano, pero hindi nila alam kung bakit sila Kristiyano. Nakalimutan nila kung bakit sila Kristiyano. Para sila mga Pharisee, di ba ganun yung mga Pharisee nung time ni Jesus? Sinusunod nila lahat ng mga batas, pero hindi nila alam kung bakit nandun yung mga batas na yon to begin with. Kaya ang sabi sa Romans, a true Jew is one whose right is heart with God. And true circumcision is not merely obeying the letter of the law, it is a change of heart produced by the Spirit. And a person with a changed heart seeks praise from God, not from people. So ano po ibig sabihin nun? Importante po pala na kayong may mga pamilya at may mga anak, no? Importante na naipapasa po natin ng maayos yung pananampalataya sa susunod na henerasyon. Kasi kung pinipilit lang natin silang magsimba linggo-linggo at hindi natin pinapaliwanag kung bakit kailangan magsimba, bakit kailangan mag-devotion, bakit kailangan magdasal, ang mangyayari, nagiging relihiyon. Ginagawa ko lang to kasi inutusan ako o nire-require ako. Okay? Nakakasunod? Okay? Lahat ng inaantok, mag-amen. Okay, very good. Gising lahat, gising lahat. Okay? O baka nakatulog na kasi kaya wala sumagot. Okay? Ngayon, so ano po yung kabuuan nung kondisyon ng simbahan ng Efeso? Okay? They were a large and influential church. No, maganda ang doktrina nila, tama ang tinuturo nila, tama ang paniniwala nila, pero nawala ang pagmamahal nila para kay Kristo at para sa kanilang kapwa. So ano ang instruction ng Panginoon sa kanila? Anong dapat nilang gawin? Okay, una, they instructed the Ephesians to repent. Sabihin nga natin, repent. Okay? Galing po ito sa salita na ang ibig sabihin ay baguhin mo ang isip mo. So pag nagre-repent po tayo, di ba lagi ko pong itinuturo ito sa inyo, na kung ito po ang kasalanan at yan po ang Panginoon, to repent is simply to turn away from sin and to turn towards God. Okay? To turn away from sin and to turn towards God. No? Na dati, itong kasalanang ginagawa ko, katanggap-tanggap, okay lang, walang masama, pero dahil sinabi ng Panginoon, inaamin ko at tinatanggap ko na mali itong bagay na ginagawa ko or nagagawa ko at wala dapat itong lugar, yung kasalanan na to, sa buhay ko. Okay, ngayon, ang pag sinabi po nating repentance, it is a state of mind. Nangyayari po ito sa ating isip. Tama po ba? No, na nagbabago yung isip ko. Dati, masama. Dati, okay. Ngayon, masama. Dati, kasalanan ang gusto kong gawin. Ngayon, Diyos ang gusto kong sundin. Okay? Pero, repentance, mga kapatid, is a state of mind that is expressed in action. Hindi po natin pwedeng sabihin na tunay tayo nagsisi o tumalikod sa ating mga kasalanan kung hindi ito nakikita sa ating pagkilos. Lord, masamang magmura pero paglabas mo natapilok ka, nagmura ka kagad. Paano yun? Talaga bang masama na nagmura ka? Na magmura, di ba? So, sabi po dito sa Matthew 3 verse 8, prove by the way you live that you have repented of your sins and turned to God. Mga kapatid, kung hindi po ito nakikita sa ating buhay, hindi po ito totoo. Hindi po tayo tunay na nagsisisi mula sa ating mga kasalanan. No? So, hindi lang po yun to turn, sabi ko kanina, diba, to turn from sin to turn to God. Hindi lang po yun pagtalikod. Kung hindi, you are running away from sin and running to God. Ito po yung tunay na repentance. Yung meron kang paglayo sa kasalanan at paglapit sa ating Panginoon. Malinaw po ba yun, mga kapatid? Ano po yung kailangan pagsisihan o ipagrepent ng mga taga-Epeso na ginawa nilang relihiyon
yung kanilang pananampalataya. Na ginagawa lang nila yung mga bagay sa simbahan dahil kailangan o dahil ito yung nakagisnan, pero hindi dahil sa tunay nilang mahal ang Panginoon. Ito po yung nakakalungkot, no? Or hindi naman nakakalungkot, pero ito yung nakakatakot na kung hindi nagsisi, hindi nagrepent ang mga taga-Epeso, anong sabi ng Panginoon? I myself will remove your lampstand from among the churches. No? Ano yung basic translation? Isasara ko simbahan nyo kung hindi kayo nagsisi, kung hindi kayo nagbago. Okay? The lampstand represents the church's presence, no, in the city around them. Pero isipin po natin, hindi lang po parusa yung pagtanggal ng simbahan sa kanilang lugar. It's actually an act of grace. Kasi kung nagpatuloy ang mga taga-Epeso sa kanilang pagkilos, no, yung pagiging relihiyon ng kanilang pananampalataya, ang mangyayari, they will actually end up misleading more people and teaching their faith the wrong way. So kaysa mapalapit sa Diyos yung mga tao, mas mapapalayo pa sila or maliligaw sila ng landas. Okay? So yun po yung una, no, to repent. Pero ang sabi din ng Jesus sa kanila, return to your first love. Sabihin mo nga sa katabi mo, return to your first love. Ano ba pangalan ng first love mo? Ay, iba pala yun, hindi pala yun. Okay? So, ano po yung sinasabi ni Jesus sa mga taga-Epeso? Bumalik kayo sa kung paano nyo ko inibig nung una nyo kong nakilala. Bumalik kayo sa kung paano nyo ako minahal nung una nyo akong nakilala. Paano po ba natin minahal ang Diyos? Nung una natin siya nakilala, di ba na-realize natin, grabe ang sama ng kasalanan ko, wala talaga ako ibang pwedeng puntahan ko, hindi ikaw lamang, o Diyos, iligtas mo ko mula sa kasalanang ito, sa mga pinagdadaanan ko. Nangyari. Ano yung naramdaman mo? Di ba, tuwang-tuwa ka, Lord, hindi ko akalain that you would save me from whatever, from this, from that. Di ba? And so I love you very much kasi kung wala ka, no, anong mangyayari sa akin? Bibigay ko na yung buhay ko sa'yo. Diba? And siguro for a lot of us, sa unang bahagi ng ating pananampalataya, we were on fire, di po ba? Kada na lang may service nandito. Pagka may ministry, pumunta dito. Nagsara na yung ilaw, ayaw pa umuwi kasi gusto na lang nasa simbahan parate. That's the way that we love God in our first love, di ba? Ganon din naman sa mga relationships natin sa mga tao, di ba? Pagkaka-on pa lang, grabe, kulang na lang, magbababaan na ng telepono, ikaw na magbabay. Hindi, ikaw. Pero pagkatapos, 5 years from now, sige, bye. Ganun na. Diba? So ano ngayon? Ano po yung kailangan po nating ayusin to return to our first love? Wag po natin gagawing routine yung mga ginagawa natin dito sa simbahan. Minsan napapaisip ako, bakit ba tayo nandito ngayong umaga? Kasi sanay na, hindi na natin inisip. Diba? Ay, late na ako. Sige, okay na tong damit na to. Takbo, tara na. Yan. Bakit ba tayo nagdadasal bago tayo matulog? Kasi nakasanayan eh. Kasi tatanungin nung leader ko, nag-pray ka ba? Nag-devotion ka ba? Diba? Ba't ang tahimik nyo? Okay? So we don't let it turn to routine, pero ang sikapin po natin na kada sinisikap nating ma-meet ang Panginoon through these things. Nag-faith group tayo, ma-attend tayo ng simbahan. Bakit ka nandito, kapatid? Bakit ka nandito? Hindi ba dapat para makasama natin ang ating Panginoon? Pag uma-attend tayo dito, diba, praise and worship ang simula. Bakit ba tayo nagpe-praise and worship? Kasi para ibigay yung pagmamahal natin sa Panginoon. Anong ginagawa ng marami sa atin? Ay, 10:30 pa naman yung message, diba? 10:30 ako papasok. Guilty? Huwag kayong mag-alala, no? Lahat tayo guilty doon, no? At walang masama na umamin na minsan guilty tayo sa ganun, na nakakalimutan natin kung bakit tayo nandito. Nakakalimutan natin kung bakit tayo nandito. Sana po yung relationship natin sa Panginoon, i-enjoy natin. 'Di ba? Kasi ito yung siya yung Diyos na pinili niyang ipako sa krus para sa atin. 'Di ba? Para abutin tayo, no? Tapos ang hinihiling niya lang sa atin, linggo, magkita naman tayo, magkwentuhan tayo, babahagi ko sa iyo yung buhay ko, babahagi ko sa iyo kung paano ka magtagumpay sa buhay na to. May pinagdadaanan ka, bibigyan kita ng encouragement. Tapos ang reaction natin naantok ako palit na lang ako. 'Di ba? O online na lang ako manonood. Kasi habang nag-online ko, nag-TikTok ka habang nanonood ka ng message. Paano 'yun? Di po ba?
Hindi po ako nagkokonsensya kasi sa totoo lang, ako din yung unang tinatamaan eh. So pare-pareho lang naman po tayo, wag po kayong mag-alala. Ano po ang returning to our first love? No? To let God once again be the first in our lives. Siya ba talaga ang una sa buhay natin? Siya ba talaga ang priority ng ating buhay? Alam niyo po ba, nasabi sa Bible, ang pagmamahal natin sa Diyos, dapat sobra-sobra, wagas na kapag kinumpara natin yung pagmamahal sa Diyos sa pagmamahal natin sa pamilya natin, it looks like galit tayo sa pamilya natin. Ang sabi sa Luke 14, if you want to be my disciple, you must, by comparison, hate everyone else. No? Sabihin sa akin ng kaibigan ko, Kevin, labas naman tayo. Hindi pwede, may ministry ako eh. Galit ka ba sa akin? Hindi, may ministry lang ako. Mahal ko ang Diyos eh. Diba? That's what it looks like. No? Pati magulang, your father and mother, your wife, your children, your brothers, sisters, even your own life. You must, in comparison, hate them in terms of your love for the Lord. At kapag binalik natin ang Diyos sa ating buhay, sa unahan ng ating buhay, babalik sa tamang lugar yung lahat ng mga elemento ng ating buhay. Amen? Palapakan nga natin ang Panginoon. Jesus promised to reward the overcomer. So kung nagawa daw po natin ito, bumalik tayo sa una nating pag-ibig, pinagsisihan natin yung pagiging relihiyon ng ating pananampalataya sa Panginoon, meron daw po naghihintay na gantimpala sa atin. Ang gantimpalang ito is that we will eat the fruit from the tree of life in the presence of God. Fruit from the tree of life in the presence of God. Ang fruit po na ito, sinisimbolize po nito yung eternal life, yung buhay na walang hanggan, at yung hindi na tayo mawawalay sa presensya ng Diyos sa langit. Panghabang panahon, kasama natin ang Panginoon. Sino po may gusto nun? And lahat po tayo, di ba? We want that, no? Alam nyo, explain ko lang po itong tree of life. There are two unique trees in the Garden of Eden nung time po ni Adam. So una is the tree of life, pero yung una po na gusto kong i-share is the tree of the knowledge of good and evil. Diba? Makikita po natin yan sa Genesis 2. Sabi po dito, basahin na lang natin yung verse 17, except the tree of the knowledge of good and evil. Yan lang daw po yung pagkakainan ni Adam ng bunga. Okay? It's possible na kaya siya tinatawag na tree of the knowledge of good and evil kasi naranasan na naman ni Adam yung lahat ng good eh. Magandang buhay sa Garden of Eden eh. Pero yung pagsuway na kinakailangan para kainin yung bunga na yun, dun niya naranasan what it is to be evil. Diba? Because he disobeyed God. No? Ang evil, evil happens kapag hindi natin sinusunod ang Diyos at nire-reject natin ang gusto niya mangyari sa ating buhay. At kapag ginagawa po natin to, sinasaway natin ang ating Panginoon, ang nangyayari, nasasaktan natin ang sarili natin, nasasaktan natin ang kapwa natin, at nasasaktan natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Okay? Ito namang the tree of life, makikita natin yan sa Genesis 3:22. Sabi dito, what if they reach out, take fruit from the tree of life and eat it, then they will live forever. Yan po yung sinabi ng Panginoon nung nagkasala na si Adan at si Eva. Ang function ng fruit na to, kapag kinain mo to, you will live forever. Okay? You will live forever. At kung titingnan po natin, in the Garden of Eden, wala pong sinabi ang Panginoon na huwag mong kakainin yung bunga ng tree of life. Actually, pwede niyang kainin. At kung kinain niya, he would have had eternal life already. Pero anong makikita po natin sa Scripture na minsan hindi niya sinubukang kainin yung bunga ng tree of life. Ang pinili nila is the fruit of the knowledge of good and evil. Ngayon, ang problema po, corrupted si Adam and Eve dahil sa pagsuway sa Panginoon. Ano po mangyayari kung kinain nila yung fruit from the tree of life habang corrupted sila? Then they would live forever in a corrupted way. Forever silang magsasuffer sa kasalanan. Forever silang hindi makakalaya mula sa kasalanan. So ano ang kabutihan ng Panginoon? Kaya niya pinaalis si Adam and Eve from the Garden of Eden. It's not just to punish them or to give them consequence, but it's also because mahal niya sila. Kasi kung kinain nila ngayon, habang ganyan ang kalagayan nyo, panghabang buhay kayong ganyan, at ayaw yun ng Panginoon. Anong gagawin niya? Papalipasin niya muna yung kasaysayan ng mundo, ipapadala niya ang ating tagapagligtas, mamamatay siya sa cross para sa atin. And then when we are perfected, hindi na tayo enslaved sa kasalanan, doon niya tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan. Para pag namuhay tayo forever, wala na yung presensya ng kasalanan
sa ating buhay. Ganon tayo kamahal ng Panginoon, mga kapatid. Palapakan po natin siya para doon. Okay? And one day, mga kapatid, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, share tayo sa sa bunga. Okay, sabay-sabay po natin kainin yung fruit from the tree of life. Okay, kung laway conscious ka, doon ka na. Okay? So, ito na po yung pinaka-important na part ng message na to. Okay? Ano sinasabi ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng sulat na to? Very simple. We must overcome lovelessness. We must overcome lovelessness. Kanina, kinokondict po ako ng Lord during praise and worship na sabi niya, bakit ka nga ba, parang sinasabi niya sa akin, ikaw din naman, minsan guilty ka din dyan. Ako din, mga kapatid, minsan guilty din ako to being loveless, di ba? Nasa sobrang busy ko sa pag-prepare ng mga messages na to, sa pagde-disciple, at sa dami pang ibang bagay na ginagawa ko sa buhay ko. Minsan nakakalimutan ko yung bakit ko ginagawa lahat ng to. Bakit ako nagpapakahirap na magsulat ng mga ganitong sermon? Bakit ako nagpapakahirap na makipagkita sa mga disciples ko, kamustahin yung mga disciples ko? No? And sometimes, it's very easy to forget that it's because of love, di ba? Ganun din sa atin. Yung tanong ko sa inyo kanina, bakit ba kayo tumatayo dito pag praise and worship? Kasi magaling yung mga musicians natin, anaks, di ba? Dahil ba lang ganun? Bakit ba kayo nagbabasa ng Bible? Kasi may maninita, kung hindi. Bakit ba kayo nagpe-pray? Kasi magagalit si mama and papa kapag nasubo bago kumain, bago nag-pray? Ganun po ba yun? No? Bakit ka ba nagsisikap na magtagumpay sa kasalanan na, sige, Lord, I'll work on na hindi akong chichismis. Diba? Kasi pagagalitan na naman tayo ni Kevin sa preaching niya, patatamaan na naman tayo. Ganun po ba yun? Or is it because we do all these things because we love God? We do these things because we love God. Okay? Ano pong dapat natin gawin katulad ng mga taga-Epeso? Repent. Aminin natin yung pagkukulang natin sa Panginoon and return to our first love. Alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon para sa atin sa krus ng Kalbaryo. No? At yun yung core, yung sentro ng ating pagkatao sa pagkilos natin sa pang-araw-araw natin sa buhay. We must grow in love, mga kapatid. We must grow in love. Di po ba dapat habang tumatagal tayo sa pagiging Kristiyano, dapat mas lumalalim ang pag-ibig natin sa ating kapwa? Ang problema sa mga taga-Ephesians, nawala yung pag-ibig. Tayo po dapat habang tumatagal, the greater or the deeper our love should be para po sa Diyos at para po sa ating kapwa. Ano, paano po ba lalawak or lalaki yung pag-ibig natin para sa Diyos? Natanggapin muna natin yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. And pag sobrang punong-puno na po tayo ng pag-ibig ng Diyos sa atin, our love will overflow. No? Aapaw ang pag-ibig ng Diyos para sa tao sa ating paligid. Sabi dito, may the Lord make your love for one another and for all people grow and overflow just as our love for you overflows. Yan yung prayer ko sa bawat isa, mga kapatid, no? Na mag-overflow yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Bago po siya mag-overflow, kailangan mag-flow muna siya. Kailangan tanggapin muna natin yung pag-ibig ng Diyos bago natin ito bahagi sa kapwa natin. Mga kapatid, kung pag-ibig ng Diyos ang binubuhos mo sa sa container mo, hindi ka maubusan, hindi ka mawawalan, aapaw pa yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Kapag laging nasa isip natin yung lalim o yung laki, yung lawak ng ginawa ng Diyos para sa atin, it becomes easier for us to serve in love, to act in love, to worship in love, to read the Bible in love, to obey our parents in love, to stop saying bad words in love, to stop sexual immorality because we love. No? It becomes easier out of love. Okay? Alam nyo ba na our meaning in life, yung kahulugan o yung purpose ng buhay natin sa mundong ito, the best way to express it, to explain it, is that kaya tayo nilikha ng Diyos ay para magmahal. Sabi dito, Teacher, what is the most important commandment in the law? Ano ba yung pinaka-importante kailangan gawin ko sa buhay ko? Sabi ni Jesus, you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment. A second is equally important, love your neighbor as yourself. The entire law and all the demands of the prophets are based on these two commandments. Ang lahat pala ng batas na ibinigay ng Diyos, yun lang ang purpose, para matuto kang magmahal. Matuto kang mahalin ang Diyos at matuto kang mahalin
ang kapwa mo. Gustong-gusto ko po yung definition of love ni Pastor Peter Tanchi. Ang sabi niya, love is an unconditional commitment directed towards imperfect people to seek their highest good, which often requires sacrifice resulting to the glory. Ang haba, di ba? Pero ibig sabihin nito, pag-ibig, unconditional yan. Hindi porket may masama siyang ginawa sa'yo, ayoko na sa'yo. Okay? Towards imperfect people. Di ba? Hindi natin pwede expect na hindi po tayo masasaktan ng tao na minamahal natin. But nonetheless, we seek their highest good. Paano natin malalaman kung anong mabuti para sa kapwa natin, kung ano ayon sa sinasabi ng Panginoon. At para maabot natin yung highest good na yon para sa kapwa natin, kailangan minsan may sacrifice tayo. At kapag ginawa natin to, itong commitment na to, we give glory to God. Alam nyo ba, itong definition na to, yan ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Ang pag-ibig niya para sa atin, unconditional. Like kung sinasabi, no, na nung namatay si Jesus sa cross, hindi niya naman sinabing, ayaw kong mamatay para kay hanap tayo ng tao dito. Kay Pastora Joyce, kasi lagi siyang late. Ay, wala pong ganon. Wala pong sinabi yung Panginoon na ganon na ayoko mamatay para sa'yo kasi ganyan ka, sa'yo kasi walang ganon. Kahit ano pa man ang ginagawa mo sa buhay mo, kahit alam niya man o hindi na nalalapit ka sa Kanya, hindi. Namatay siya para sa bawat isa sa atin. Okay? Alam nyo naisip nyo po ba na ano yung dahilan kung bakit nagstay si Jesus sa cross nung pinapako siya doon? Dahil ba nakapako yung kamay niya? Kaya hindi siya makapiglas? Hindi. At any point, Jesus could have said, ayoko na. Tanggalin niyo na to. So, mawawala lang yun, di ba? Mawawala na lang siya bigla. Pero ang dahilan kung bakit siya nanatili sa cross, it's love. Dahil mahal na mahal tayo. Kaya hindi siya sumuko. Tinapos niya yung pinapagawa ng Diyos sa Kanya. Tayo mga kapatid, gaano natin kamahal ang Panginoon? Kaya ba nating tapusin yung pinapagawa niya sa atin? Sinasabi niya, huwag ka nang magalit. Diba? You learn to be patient. No? You learn to be gentle. Kaya mo bang tapusin yon dahil mahal mo ang Panginoon? Mahalin mo yung anak mo kahit ang tigas ng ulo niya. Kaya mo bang gawin yon dahil mahal mo ang Panginoon? Okay? Ako, ano ang definition of love ko, mga kapatid? Siyempre, mas maganda yung definition ko. Love is giving my best for someone else's best. Jesus, God gave His best for us. We are called to give our best to Him. We are called to give our best to other people as well. No? Madali pong makalimot kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon. Kasi obligasyon, kasi duty, kailangan lang gawin, no? Or kasi gusto ko pumunta ng langit kaya kaya ako magpapakabait, 'di ba? Pero kailangan nating tandaan na lahat ng ginagawa natin, ang motivation dapat natin ay pag-ibig. Dahil mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapwa. Okay? The why is always the most important part of why we do things in life. Naulit ko nga 'di ba? Pag clear yung why, yung bakit, no? Madaling magsipag katulad ng mga taga-Efeso. Madaling magtiis, madaling ipagtanggol ang ating pananampalataya kasi tama ang puso, tama ang motivation na pagmamahal natin sa Diyos at sa kapwa. So ang tanong ko sa inyo, nasan si Jesus pagdating sa priority ng ating buhay? Marami naman tayong priority, pamilya, trabaho. Hindi naman pwedeng mawala yung mga bagay na yon. Pero sinong nauna? Si Kristo ba o pamilya? Si Kristo ba o trabaho? Okay? And so on and so forth. Okay? Pangalawa, to return to our first love, we must grow in Christ-likeness. Kailangan habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya, mas nagiging kamukha o katulad natin si Kristo. Alam nyo, yung mundo ng mga taga-Epeso, ganun din yung mundo natin ngayon. Diba? May idolatry, may sa kanilang panahon, tayo ganun din. There's idolatry, there's sin, there's immorality. Minsan, kung manonood ka ng mga TV show, grabe na yung mga TV show ngayon. No? Ang ganun-ganun na lang i-portray ang sex, ang pagmumura, ang kahit anong klaseng mga kasalanan, lahat pinapakita na sa Netflix, pinapakita na kahit sa Disney Plus. Grabe, no? Social media, pagbukas mo ng IG, pagbukas mo ng TikTok, grabe. Minsan magbebenta na lang sila ng kung ano-ano, bakit walang damit? Diba? Bakit ang lalaswa ng mga suot? Diba? Because it's being normalized. It's becoming a normal part or a blatant part of life, no?
mas madaling makisama. Tama po ba? Na hindi, wag na lang natin pansinin, hindi naman ako naapektuhan eh, di ba? Madaling makisama. And to define what is right and wrong according to what the world says. Okay? Pero tayo bilang mga mananampalataya, kanino tayo susunod? Sa mundo o sa Diyos? Sino ba ang may karapatang magsabi kung anong tama o mali sa ating buhay? Ang mundo o ang ating Panginoon? Ang sabi sa Romans 12 verse 2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. So habang sinisikap nating sumunod sa ating Panginoon, mas nagiging katulad natin siya. So ito pong gusto kong pag-isipan nyo, mga kapatid. Ano ba yung mga bagay sa buhay natin na para sa atin normal lang naman o katanggap-tanggap naman o siguro ginagawa natin itong mga bagay na to, pero kung talagang susuriin natin, ilabag pala to sa kalooban ng Diyos. Ayaw pala ng Diyos na ginagawa natin to sa ating buhay. Ano yung mga bagay sa buhay natin na ginagawan natin ng dahilan, naggagawa tayo ng excuses para magawa natin itong mga bagay na to? Ano ba yung mga acceptable sins na tinatawag natin? Okay lang naman magmura kasi nagmumura lang naman ako kapag nagbabasketball ako eh. Pag di ko na shoot, yun. 'Di ba? O magmumura lang naman ako kapag ka-traffic naiinis ako eh, 'di ba? Expression lang naman eh. That's excuses, that's rationalization, no? Chismis. Uy, pag-pray mo nga si brother kasi alam mo naghiwalay sila ni sister eh. Pero chismis na pala yung ginagawa natin. Okay? Gluttony, 'di ba? Minsan minsan masarap kasi, di ko kasi matiis eh, pero sa totoo lang ayoko na magsalita, baka may masaktan. Diba? Pero diba, alam naman natin that these are sins, these are things that go against the Word of God. Pero bakit tayo nagdadahilan? Bakit natin ayaw bitawan yung mga bagay na to? Para naman sa atin, para ikabubuti natin na bitawan yung mga kasalanan natin sa buhay. Tandaan natin, ang idolatry ngayon, mga kapatid, hindi na lang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, no? Kung hindi minsan, it's anything that can take the place of God in our lives. So minsan tao ang ina-idolize natin. Minsan relationship ang ina-idolize natin. Minsan trabaho, no? O minsan entertainment, pleasure, rest, work, money. Ito yung mga bagay na ina-idolize ng mundo natin ngayon. Kung gusto po natin lumago sa pagiging Christ-like natin, wag na tayong gumawa ng dahilan. Wag na tayong magdahilan. Di po ba? No, tanggapin natin kung ano yung tama o mali ayon sa mata ng Diyos at sikapin natin maging mas katulad ni Kristo. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Dito po ako magtatapos, mga kapatid. So ang hamon po ng Panginoon sa atin, dito po sa simbahan ng Efeso, what God wants us to do is He wants us to overcome lovelessness. God wants us to overcome lovelessness. Alam niyo mga kapatid, ang tunay na marka na anak tayo ng Panginoon ay yung pag-ibig natin para sa Diyos at yung pag-ibig natin para sa kapwa. Okay? Sino po dito mahal niyo ang Panginoon? Taas kamay. Sino po dito mahal niyo ang kapwa niyo? Taas kamay. Akala ko sabi niyo, alin? Di ba? Pero ito po, no, sabi po dito sa John 13:35, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Patunay po ang ating pag-ibig na sumusunod tayo sa Panginoon. Huwag po nating hayaan na mamatay ang pag-ibig natin sa Panginoon. Dapat sikapin po natin patuloy itong magliyab sa ating spiritual na buhay. Ito po ang sasabihin ko, mga kapatid. Sin kills our love for God. Sin will kill your love for God. Kung mahal mo ang kasalanan ginagawa mo, it's going to kill your love for God. So huwag mong hahayaan na magkaroon ng lugar ang kasalanan sa buhay mo. But instead, let your love for God kill your love for sin. Kung mahal na mahal mo ang Panginoon, siya ang first love mo. No, hindi mo na kailangang mahalin yung mga kasalanan na kinagugustuhan mo kasi mas mahal mo na ang Panginoon. Amen? So if you are like the church of Ephesus, na you have lost your first love, sana bumalik ka
sa pag-ibig mo sa Diyos ngayong umaga. Alam nyo, ang ating Panginoon, ano siya mapagpatawad siya. Hindi siya nagagalit, hindi siya nagtatampo. Inaantay ka lang niyang bumalik. No? So if you are that person, come back to the Lord. Kung never mo pang minahal ang Diyos, ang invitation niya sa iyo ngayong umaga, kilalanin mo ako. Para makita mo kung gaano kita kamahal at matuto ka ring mahalin ako. Kung ikaw ang tao na mainit ang pananampalataya mo sa Diyos ngayon, pagpatuloy mo lang, kapatid. Pero sikapin mo na hindi ito kailanman mawala sa buhay natin. Para sa mga taong mananagumpay, magmamahal sa Diyos, magmamahal sa kapwa pang habang buhay, God will reward us with the fruit of the tree of life in heaven. Tayo po yung mukha at manalangin. Anong sinasabi ng Diyos sa iyo ngayong umaga, kapatid? Hindi mo kailangan ipagsabi sa katabi mo, pero just take a minute siguro, 30 seconds to a minute. What is God speaking to you? Anong sinasabi niya sa iyo sa umagang ito? Sino ka sa mga descriptions na ibinigay natin sa kwentong ito, sa message na to? And I think the Lord is just inviting all of us na manumbalik sa Kanya. We have all been loveless at many different parts of our lives. Minsan nakakalimutan natin kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin. Minsan ginagawa natin ang mga bagay na to pero wala yung pag-ibig para sa Panginoon. And the Lord is just saying, fill your heart with my love again. Remember my love for you. Experience my love for you again. And fall back in love with me again. Father, we thank you for this morning sa inyong salita sa amin. Humihingi po kami ng tawad sa mga pagkakataon na nawawala ang aming pag-ibig sa inyo. Adalayan ko, Lord, na patuloy niyong ipaalala sa amin ang lahat ng ginawa niyo para sa amin. Patuloy niyong ipaalala ang pag-ibig niyo sa buhay namin, hindi lang sa ginawa niyo sa amin 2,000 years ago, but even sa mga ginagawa niyo para sa amin sa panahon po namin ngayon. Open our hearts and open our minds, Lord, at bigyan niyo po kami ng pagkakataon, ng opportunity, Lord, na muli po naming buhayin at palaguin ang aming pag-ibig sa inyo. Maraming pong salamat. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I will build my life upon your love.
Lord. Thank you for your unconditional love. Thank you, Lord, for your love. Thank you for reminding me, for reminding us of your great love. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-ibig na patuloy mo pong ipinaparana sa amin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbuhos ng iyong pag-ibig sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, dahil meron po kaming Diyos na nakikita ang aming mga kahinaan, pero pinili mo pa rin po kaming mahalin. Pinili mo pa rin po kaming ibigin, O God. Pinili mo po pa rin, Panginoon, mamatay sa cross dahil sa iyong pag-ibig. Salamat po, O God, for reminding us of your word to love you more and more and to love one another, O God. Lord, ito po ang aming panalangin. Ito po ang aming hinihiling, O God, na kami po, Panginoon, ay mag-umapaw din sa pag-ibig, katulad, Panginoon, ng pag-ibig na ipinagkaloob mo po sa iyong mga anak. Lord, you are good. You are great. You are our Father who loves us unconditionally. That's why we glorify your name, O God. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Sa oras na to, Panginoon, sa linggong ito, ikaw pong siyang patuloy na magpala sa bawat isa. At patuloy po, Panginoon, na maranasan pa ang iyong pag-ibig. Lord, turuan mo po kami, Panginoon, na mahalin ka. Unahin ka, Panginoon, sa lahat ng bagay. Unahin ka, Panginoon, na sundin ang lahat ng iyong nais at ang iyong kalooban. Lord, ikaw pong siyang patuloy na mahayag sa aming mga buhay, sa aming mga gagawin, sa lahat po ng aming mga pupuntahan, sa lahat po ng aming mga gagawin sa linggong ito. Ikaw pong siyang patuloy na mahayag ang iyong pag-ibig mo po, Panginoon, at turuan mo po kami, Panginoon, na mahalin ang aming mga kapwa, katulad, Panginoon, ng pagmamahal mo po sa amin. Salamat po. Salamat po. Turuan mo po kami, Panginoon, na lumakad ng merong pagmamahal, ng merong pag-ibig, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa at ibalik mo po kami, Panginoon, ng merong pong pag-ibig at merong pong kalakasan. Ikaw pong siyang aming itinataas. Ikaw pong ang aming siyang dinadakila. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.